Mga kababayan, mahirap itong paniwalaan, pero isasabak na ni Marcos Jr. ang Pilipinas sa giyera. Makikipaggirian talaga to sa China. Bakit? Well, sa tingin ko, simple lang, may pera sa giyera eh. 'Di ba? Ang isa sa mga negosyo ng US ay ammunition and gamit sa giyera. Billions yan na industry. And that's billions in dollars. Isipin nyo kung magkano yan sa peso. Hindi po ito actually imposible. Dahil nga naglagay na ng EDCA sites si Marcos Jr. Eh. Palihim pa nga, di ba? Yan nga yung inangakak ni Mangga noon na, ay, nakakaloka! Ayaw sabihin kung saan, pero yun, nagdagdag pa pala. Tapos yung anak ko nga, iyak-iyak na eh. Umiyak na sa akin ha. Nilagyan daw ng EDCA sites yung norte. Ganun si Mangga, drama-drama, di ba? Ek-ek. Oh. So, ang palusot ni na Marcos Jr. ay naglagay lang daw ng EDCA sites or military bases ng mga kano sa Pilipinas para makatulong sa disaster relief operation. O ngayon, binagyo ang Pilipinas, nagkandamatay ang mga nandyan sa Cebu, sa province of Cebu, lalo sa Talisay. Nagkandamatay dahil hindi napaghandaan. Ang alam ko nga mga kababayan, dyan sa Capiz, yung mga Bisaya, nagdasal na sa tabing dagat kasi alam nilang malakas yung tatamang bagyo, yung Tino. Nagsipagluhuran sa harap ng baybayin or dagat at nagdasal doon na nangadji ba. O, para lang, di ba, manalangin na huwag namang sumalanta ng malalaang bagyo. But despite that, of course, malakas talaga, mahirap kalabanin ang kalikasan, ang daming namatay. Pero alam niyo, mapaghahandaan naman to eh. Kung hindi binulsa yung mga flood control projects, hindi lalaki yung baha, di ba? Or kung maagang inilikas ang mga Pilipino para lumayo sa mga lugar na pwedeng tumaas ang level ng tubig, wala sanang malulunod at magkakandamatay. Ang dami eh. May mga landslides din po. And here comes another typhoon coming naman to Luzon. Itong Uway, right? Uwan. No? Mag-ingat po ang mga, lagi po kayong manood ng balita, pero alam nyo naman ang mainstream media na nananakot pa ng malala. Basta mag-ingat po kayo, no? Wala tayong aasahan eh, parang tayo-tayo na lang magtutulungan. Magkanya-kanya na tayo or huwag na tayong umasa sa gobyerno na tutulong at re-responde kaagad dahil wala namang pakialam. At walang empathy. Wala itong pinagkaiba kay nguy-nguy. Singiwi, baka mas malala. Malala talaga. At ang pinakamalala at pinakamatinding kasalanan nito na pinalagan ni Chavit Singson sa lahat ng mga ginawa niyang kalokohan against Chavit ay itong paglalagay nga ng EDCA sa Pilipinas at nagbabalak siyang isabak ang Pilipinas sa giyera. So ang sabi nga po nung kausap namin, mga ate at kuya, iyang pakikipagkamay ni Marcos Jr. kay President Xi Jinping ay gusto niyang makuna ng picture para palabasin na siya ay friendly, na wala siyang masamang tinapay kay President Xi Jinping, na hindi niya itinuturing na kaaway bagkus sinahangaan niya ang isang world leader na katulad ni President Xi. Oh, pero sabi ko nga sa inyo, ang bawat sinasabi ni Ngiwi, sa 10 sinabi, 11 ang kasinungalingan. So, sa bawat hindi lang sinasabi, kundi sa bawat kilos at ginagawa ni Ngiwi, kabaliktaran nun ang totoo niyang motibo. So kung siya ay nagpumilit na kamayan si President Xi para lang palabasin na friendly siya, na hindi niya itinuturing na kaaway ang China. Pero eto nga po, nagsasalita na yung AFP General, nagre-ready na po para makipagdigmaan ang Pilipinas laban sa China. Nag-post na niyan si Kiko Barzaga, and try kong hanapin, ay Pokemon, try kong hanapin mga kababayan na parang naka-receive siya ng info eh, na pinaghahandaan ni Marcos Jr. ang giyera. Dali ha. Okay. Bear with me. Nag-post siya niyan eh. Diyos ko Lord Jesus. Para nasa maling Diyos ko, pati Dolomite i-investigahan. Eng-eng.
Ano ba yung context ng pinost ni Kiko before? Patungkol sa giyera? Dalawa kasi ang page niya mga kababayan eh. Bear with me. Tingnan ko yung isa niyang page. Parang naka-receive siya ng intel na nagre-ready na for giyera si Ngiwi. Kasi sabi ko nga sa inyo mga kababayan, yan yung kanyang nakikitang last step para huwag matuloy ang election, huwag matuloy ang pagbabalik ng, yan. Huwag matuloy ang pagbabalik ng mga Duterte sa pwesto. Dadayain nila ang eleksyon. Ngayon, kung overwhelming, hindi sila susugal. Para hindi makabalik ang Duterte, at sa tingin natin si VP Sara ang pwedeng manalo sa 2028, para hindi makabalik ang Duterte sa power, baka isabak sa giyera ang Pilipinas. Siyempre pag may giyera, walang eleksyon. Hindi gagastos para magpa-imprenta ng balota, mga kampanya at kung anik-anik pa. Magbayad sa mga poll watchers or whatever. Mag-deliver ng mga voting machine and whatnot. Mag-campaign rally, lumilipad ang missile, mga kampanya ka, good luck. So walang eleksyon kung walang giyera. Baka yan ang last resort nila para huwag bumitiw sa pwesto. Hindi bibitiw sa pwesto yan. Kunin niyo yung mga context clues ng mga sinasabi ni Ngiwi. Read between the lines, mga kababayan. Ano sabi niya? Hindi siya bababa sa pwesto hanggat hindi niya nare-resolve ang problema sa flood control. Nagsisimula na ba silang magresolba ng flood control projects anomalies? Wala! May mga napakulong na ba? Mukhang wala pa. Si Tambaloslos, iniiwasan nilang madawit. Uunahin nila ang Dolomite Beach ni PRRD investigahan. Kasi infrastructure pa rin yun. 'Di ba? Allegedly, may mga corruption. Unahin ng Dolomite, samantalang bumabaha na ang Pilipinas. Ayun, may nagkandamatay na sa bagyo. Eng-eng. Anong sabi ni Kiko Barzaga? Wala pa nga palang isang araw tong post niya. Within the next week, next week, so, mga second week ng Nobyembre. First week pa lang tayo ngayon, November 5 or November 5th. Within next week, so mga Agis hanggang mga 9 hanggang 15, bago yung Iglesia ni Cristo Rally. Within the next week, President Marcos will orchestrate a confrontation in the West Philippine Sea or South China Sea that would justify a declaration of war. Gagawa sila ng eksena na magbabanggaan ang mga Coast Guards ng Pilipino and Chinese Coast Guards. At dahil kumbaga inunahan ng mga Chinese Coast Guards ang mga Pilipino doon sa South China Sea, papalag na, magbabakbakan na baka may patayin ng mga Chinese Coast Guards next week para mag-declare na ng giyera laban sa China si Ngiwi. Nakipagkamay kay Xi, pero iba ang binabalak. Okay, sabi ko nga sa inyo, iba ang sinasabi sa ginagawa. Manloloko, mambubudol, manlilin lang talaga. Wala sa tamang pag-iisip. And nagdududa at nagtataka, tama kami ng iniisip ni Rowena Guanzon, ni Congresswoman Rowena Guanzon, kung bakit si Bronner ng AFP ay may mga sinasabi ng parang kailangan magtagal yung mga Pilipino ng ilang araw habang may digmaan, something like that. Ito yung sinabi. Bronner, si Romeo Bronner, AFP should hold out up to 30 days before US aid in war scenario. So kailangan kayanin ng mga Pilipino ang bakbakan. No, AFP, ang sandatahang lakas ng Pilipinas, ang militar. Kailangan daw kayanin ng men in uniform ng mga Pilipino ng Pilipinas ang isang buwang bakbakan bago dumating ang tulong ng Amerika. Alay daw natin, 'di ba? Alay natin ng Amerika kakampi natin si Uncle Sam. Pero syempre malayo pa ang US. It would take a longer period of time before they reach the Pacific, even if nasa Pacific naman yung west coast ng US. Pero mabagal lang siguro yung mga nila, yung mga frigate, ganun, yung mga malalaki nilang barko, whatever that is. Mga fleet nila. Pero may mga fleet ang mga to sa Japan. Meron sila, di ba? And may EDCA sites naman sa Pilipinas.
Pero dapat daw ang mga militar ng Pilipinas ay kayang tumagal ng 30 days sa bakbakan. Saka raw darating ang tulong ng Amerika para sumaklolo, rumisponde, at kalabanin ang China. Okay nang ina. Ano na yun eh, hindi lang ito pahaging, 'di ba? Sinasabi na niya. Tayong mga sundalo, dapat kaya natin ang 30 araw o isang buwan na digmaan bago dumating ang backup natin na anemika. O Tot, sa tingin nyo magpapakamatay ang mga kano para sa Pilipinas? Who are we? Well, strategically, kailangan tayo ng US. But we are not the strongest ally of the US. Baka Japan pa nga eh. Baka Japan pa ang pinakamatibay na kakampi ng anemika and even Australia. But not the Philippines. Pero strategically, malapit tayo sa China. Kailangan ng outpost, 'di ba? Ng US. Kailangan ng landmass ng US sa southeast na malapit sa China kung gusto nilang makipaggirian sa China. Ay si Trump naman nakikipagkaibigan kay Xi Jinping. Bakit gustong sumabak ni Niue? Sino ang kumokontrol sa gobyerno ng Pilipinas na parang ganito naghahanda na, nagma-mind conditioning na mga ate at kuya? Kailangan tumagal ng isang buwan na sa bakbakan. So anong gagawin ng Philippine Army? Pag tinamaan ka ng missile, dapat kahit na durog na ang katawan mo, dapat humihinga ka pa for 30 days. What the heck? Nagliliparan ng missile, saan pupunta ang Philippine Army? Nasa mga kabundukan, kagubatan, kuweba, ilalim ng dagat? What? Kasi sa mga kababayan natin ko dito, ang World War III or whatever war na paparating, hindi na yung katulad nung gyera noon, natin laban sa mga Kastila, Hapon at Amerikano na harapan, na sumusugod, 'di ba? Na nagbabarila, nagtatagaan or whatever, or nagpapanaan or whatever, kung anumang klaseng gyera. Hindi na yan ganyan ngayon. O magkakaroon nga raw ng cyber attack next week. Sari-sari na parang parang bangag na bangag ang mga nasa pwesto. Napaparanoid sila. May maganda daw next week kasi magkakaroon daw ng cyber attack sa Pilipinas. So, either ang gusto nilang palabasin, kasi nabuking ni Kiko yung yung balak di umano na magkakaroon ng girian sa South China Sea. Hindi yan West Philippine Sea, South China Sea. Yan tawag lang na West Philippine Sea para ang dating ay pag-aari natin pero inaagaw ng China. Walang West Philippine Sea sa mapa, sa world map. Tayo lang nagsasabi niyan. That is South China Sea. So, since nabuking ni Kiko ito na may balak magirian, baka ang palalabasin nila, cyber attack naman. So, siguro yung mga, mainframe, yung mga digital information ng Pilipinas, mga database, ay ihahack ng mga in-check, and then Niue will declare war against China because bakit nyo hinahack yung system namin? Bakit ina-atake nyo ang aming cyber property, whatever? Right? Cyberspace. Ano ang gusto nyong malaman? Parang ganoon, ba't hinahack nyo ang system namin? Yun ang palalabasin, may mga kanya-kanya silang mga eksena para lang palabasin na inuunahan tayo ng China. Alam niyo China, sana naintindihan niyo ang Tagalog, kung may mga nakakaintindi naman, sabihin niyo sa China, cut mo na yung ties mo sa Pilipinas, gago ang presidente. Dead man ako maghirap yung ilan sa mga negosyanteng in-check na nakikipagnegosyo sa Pilipinas, dead man na. Kailangan pilayan lalo ang Pilipinas kung ganito rin lang naman na adik ang namumuno. Bahala na magkandalugi-lugi ang mga negosyante sa Pilipinas na umaangkat ng produkto sa China, dead man na. Wag na kayong magbenta sa Pilipinas. Anong ginawa ng China? Hindi na nga rin bumibili sa Pilipinas. Ang alam ko, ang saging ng Pilipinas, hindi na binibili ng China eh.
'Di ba? Pumapalag ang mga negosyante sa Pilipinas, even yung SM, 'di ba, nagsasalita pero ewan ko tumahimik na ulit yung si ano, sino, sino ba yun? Henrietta C? Yung parang ano, CEO ng SM Philippines. Kasi hindi tayo pwede makipagbilian sa mga inchik, gago at siraulo, no? Tingnan mo yan si babaeng ahas. Ano yung negosyo niya sa BGC? Southern, ano ba yan? Southern China, Philippines, something. May negosyo, di ba, sa BGC si babaeng ahas. May opisina si babaeng ahas yan eh. Ang partner niya sa negosyo ay ano, mga importers or gano'n. Mga traders na in-check sa importation and exportation. Yumaman si Butod dahil sa pakikipag-business sa mga in-check. First China ba yun? First China, Philippines, United. Parang gano'n, di ba? Oh. So, tapos, ang laki nang naitulong sa buhay nila ng mga incheck. Yumaman sila dahil sa mga incheck, tapos ngayon kinakalaban nila ang China. Sira ulo. At tapos, ang sinasabi ngayon ng AFP, mga kababayan, AFP chief, si Bronner, kailangan handa ang mga Pilipinong sundalo sa laban ng isang buwan bago maging kampante at dumating ang tulong ng US. Dahil the Armed Forces of the Philippines is continuously gearing up so that it could rely on its own and hold out. So, ibig sabihin, ina-advance yung mga ano, no, ammunitions and the mga panggera natin, no, mga armas din, right? Mga sasakyang panggera, ganoon, missile system, mga bala, kanyon, kung ano man, dinadagdagan or ina-upgrade ang mga kagamitan natin for giyera. Nagre-ready, right? Para kaya ng Pilipinas ang 30 days na bakbakan before reinforcements from the United States arrive in a wartime scenario, Military Chief General Romeo Bronner Jr. said on Tuesday. So that was yesterday? Yes. So ang tanong agad ni Rowena Guanzon, why is General Bronner saying this? Ba't yung sinasabi to? Hindi tumatak sa isip ko eh. May dadating ba na digmaan na madadami ang Pilipinas? Wasak na nga ang ekonomiya natin, sasali pa tayo sa digmaan. Hindi nyo nga napigil yung pagtakas ng sasakyan ni Zaldico eh. Right? Kulang nga kayo sa intel or maybe alam nyo pero hindi nyo naman, wala kayong pakialam kung may takas si Zaldico yung kanyang mga air assets. Tapos makikipaggirian pa kayo sa China? Sira ulo. Never nating naging kaaway ang China. Kung ilang 100,000 years man na nag-i-exist ang human civilization sa mundo. Never. Trading partner natin yan, kabarter natin in the past. Never yan gumaya sa Espanya, Amerika, and even Japan na nilusob talaga ang Pilipinas at sinakop. Negosyo lang ang gusto at kalakalan ng mga inchik. Business-minded eh. Ay even yung mga kapatid nating Muslim, no, dyan sa Kamindanawan, mga Muslim kasi, ano din sila, no, business-minded. Ayaw nila na ano na maging empleyado lang. Gusto nila sila ang boss, sila ang amo, kanila ang negosyo, kanila ang puhunan. Sila mismo ang tao ng negosyo nila at may-ari. Right? So, pareho ng mindset, maraming kaibigan ang China noon na mga sultan at dato sa Kamindanawan. And even dyan sa Maynila, 'di ba, yung Chinatown, Tondo, hindi tayo sinakop ng mga inchik. Never. Never nilang inangkin ang kung anong meron tayo. Hindi naman, even yung ano nga, yung kwento ng Mongolia ba yan? Yung mga Mongols and China, yung giyera ng mga Mongols sa China. Di ba may kwento na may pinatay na, yung batang emperor ng China, binitin nung sino ba to? Genghis Khan ng Mongolia. Hindi mananakop ang China. At least sa Pilipinas, never nagkaroon ng history na inangkin tayo ng China. Oh. Kasi anong kailangan nila sa atin? Meron din naman din silang mga precious metals. Meron din silang manpower. Oh.
So, bakit gusto makipaggirian? At kung hindi man yung giyera at kaguluhan diyan mga ate at kuya sa South China Sea ang magsimula, ang sasawsawan nilang gulo yung gulo ng China at Taiwan, sasawsawan nilang iwi. Hindi mo giyera makikisalikad at ang sinasabi mo kasi malapit eh. At saka may mga Pilipino sa Taiwan eh. Kaya kapag nag-away ang China at Taiwan, eh mukha namang hindi na mag-aaway ang Taiwan at China. Gusto-gusto ko pa namang makarating dyan. So ano itong mga pinagsasabi nilang pinaghahandaan nila ang giyera? At dapat isang buwan ang kaya, no? Kailangan yung stamina, yung endurance, ano ba ang tawag dyan? 'Di ba? Kailangan tumagal ang mga militar ng 30 days bago dumating yung rest back at yung suporta ng US. Gago. Papayag kayo na isabak ni Marcos Jr. ang Pilipinas sa giyera dahil lang ayaw niyang bumaba sa pwesto at ayaw nilang makabalik ang mga Duterte sa power? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.